Nanawagan si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa gobyerno na ngayon pa lang harangin na ang posibleng tinatayong outpost ng China sa West Philippine Sea. Kasunod yan ng pagkadiskubre sa mga patay na corals na tinatambak sa Escoda Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa pool sa videong ito ng Philippine Coast Guard ang ilang Chinese divers na gumagawa ng maritime assessment sa Escoda o Sabina Shoal sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone malapit sa Palawan. Galing sila sa ilang Chinese research vessels na nakatambay sa lugar at namataan ng PCG. Dahil sa kahina-hinalang aktibidad ng Chinese vessels, nagsagawa rin ng underwater survey sa Escoda Shoal ang PCG. Pagsisid nila, heto ang tumambad sa kanila, mga durog at patay na corals o bahura. Tingin ng PCG, senyales ito na nagsisimula ng i-reclaim ng China ang Escoda Shoal para gawing artificial island. It appears na yung mga coral reef kinukuha, kinacrash, and then eventually dinadump. Yun yung nakakalungkot na part dito. Namatay lang or intentionally pinatay to give way for small-scale reclamation. Hindi pa kinukumpirma ng Chinese Embassy na mga research vessel nga nila ang namataan sa Escoda Shoal. Pero ang PCG, kumbinsidong sila ang nasa likod ng mga tinambak na corals. Sino ba ang among countries in South China Sea ang meron talagang walang pakundangang pagsira ng marine environment for them to do small-scale reclamation or even massive reclamation? It's only China. Ang mas nakakabahala, 75 nautical miles o halos 140 kilometers lang ang layo ng Escoda Shoal sa Palawan. Sakop ito ng Kalayaan Group of Islands at malinaw na hindi nasakop ng China, alinsunod sa 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa 9-dash claim ng Beijing. Tingin tuloy ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, gustong bakuran ng China ang Escoda para limitahan ang access ng Pilipinas sa recto o reed bank na kilalang mayaman sa deposito ng langis at natural gas. Ang Escoda Shoal din ang madalas na ruta ng resupply vessels ng Pilipinas papunta sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kaya kung matatayuan nila ng artificial island ng Escoda Shoal, mas madali nang makakapangharas ang China dahil may base ng mga barko nila malapit sa Palawan. Aminado naman ang PCG na hindi na sila pwedeng malingat kaya mag-iisang buwan na ngayong nakadeploy sa Escoda Shoal ang pinakamalaking barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa. Kung hindi natin i-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. Sa ngayon, hanggang monitoring lang daw muna ang gagawin nila. Bagamat mandato ng PCG na hulihin ang mga gumagawa ng iligal na aktibidad sa loob ng katubigan ng Pilipinas, hindi raw nila pwedeng basta-basta galawin ang mga Chino para maiwasang lumala ang tensyon. We should not be the reason of escalation of tension. Violent response to counter them or to drive them away is not part of our strategy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kaugnay pa rin po ng posibleng panibagong reclamation project ng China sa Escoda Shoal. Makakausap natin ngayon live si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Good morning po, sir. Thank you for taking our call. Magandang umaga, Ruth. Magandang umaga sa mga taga-pakinig natin. Justice, nabanggit nyo na po na kailangan ngayon pa lang medyo pumapalag na tayo dito sa nakita natin na development dyan sa Sabina Shoal. Bakit po ba? Ano po ba ang pwede natin gawin tungkol dyan na, as a legal process po? First, dapat dapat yung ating Coast Guard mag-station na ng Coast Guard vessel doon 24 hours a day. Dapat bantayan natin yan na walang mga maritime militia from China na reclaim, no? So our presence there kailangan. Dapat andun tayo para ma-into any reclamation. Second, dapat mag-file tayo ng arbitral case for damage to the marine environment. Sa tingin niyo po ba pwede natin itong gawin? Kasi in the past, may mga ganyan na pong proposals. Marami na rin po tayong final na mga diplomatic protest.
yung ganito po, kailangan po ipersona natin ngayon. Kumbaga mas aggressive at mas definite na po ba dapat yung legal na gagawin natin na hakbang? Yes, yung diplomatic protest, essential 'yan kasi dapat mag-protest ka, otherwise you are deemed to have consented, no? So dapat mag-protest tayo. Pero hindi lang hanggang diyan, dapat magpadala tayo doon ng Coast Guard natin at bantayan yung area na 'yon. Magpadala tayo ng Navy natin at bantayan. Third, apply na natin sila sa UNCLOS Tribunal for damage to the marine environment. Justice, yung binanggit nyo rin kanina na magdestino tayo dyan ng mga Coast Guard. Pag ganun po ba, hindi ko ma-imagine yung scenario, pero kung sakali pwede bang mag-aresto? Kung nandyan po nagbabantay po yung ating mga Coast Guard? Yes, kasi tayo lang pwede magtayo ng artificial island dyan. Exclusive economic zone natin dyan. So pwede natin hintuin yung mga Chinese. Yung mga Chinese maritime militia vessel, pwede natin sila hintuin. Okay, pag ganun po, hindi ho kaya baka mamaya mag-escalate po ito kung sakaling gawin natin yaan? Well, pag hindi mo gawin yan, papatuloy nila. Wala kang gagawa. You have to stand your ground. Pero di ba po, Justice, in the past, nag-start na 1985 pa ata ito dati sa Mischief Reef, ano? Parang eventually lumaki na yung kanilang itinayo dyan. So ayaw po natin makita yung ganyang senaryo. Yes, dapat hintuin natin from the very start. Kasi pag tayo, yung nagtayo sila ng fisherman shelter, sabi nila, para sa fishermen lang ito. Kung gusto niyo pwede rin kayo dito. Pero later on, naging military naval base na. Hindi na tayo makapunta doon. Sinira na nila yung lagoon. Wala nang isda dyan. So useless na pumunta dyan. Huli na lang po, Justice, yung sinasabi natin na kailangan ngayon pa lang, no, bantayan natin ito at gumawa na tayo ng legal na hakbang. Pakipaliwanag nga po ba gaano kahalaga itong ganitong hakbang at yung area po na yan dyan sa bahagi ng Escoda Shoal? Well, first of all, yung Escoda Shoal, malapit yan, one of the nearest shoals yan to Reed Bank. Pag magtayo ka ng artificial island, yan yung one of the few areas pwede mo tayuan. So pag nasa Escoda Shoal ka, may artificial island ka, pwede mong i-harass yung mga Philippine construction para kumuha ng gas sa Reed Bank. Pwede nila i-harass yung survey ship, drill ship natin doon. Huli na lang po, Justice Carpio, yung i-reiterate lang po natin ang panawagan po natin ngayon sa gobyerno na we have to move and stop kung ano man yung ginagawa nila dyan sa paligid po ng Escoda Shoal. Yes. Dapat hintuin natin by the 24-hour presence every day of our Coast Guard there. No? Dapat bantayan natin. Kasi pag hindi wala tayo dyan, tatayuan nila yan ng artificial island. Maraming po salamat sa inyong panahon, si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.